Napapagod ka na ba sa bigat ng iyong dinadala? Yung tipong kahit anong gawin mo, parang hindi nababawasan ang problema? Marahil ay iniisip mong ikaw lang ang may ganitong pinagdaraanan. Pero kapatid, hindi mo kailangang buhatin ang lahat ng mag-isa. May imbitasyon ng Diyos sa bawat pusong pagod at puno ng pasanin, isang paanyaya ng pagtitiwala at kapahingahan, isang paalala na may Diyos na handang umalalay at tumanggap ng lahat ng ating dinadala. Sinabi sa awit 55:22, ilagak mo sa Panginoon ang iyong pasanin at siya ang aalalay sa iyo. Hindi niya pababayaan ang taong matuwid. Ang salitang ilagak ay hindi lang basta pagbitaw, ito ay ganap na pagsuko, buong pagtitiwala at lubos na paghuhulog ng lahat ng bigat sa Diyos. Sa talatang ito, inaanyayahan tayo ng Panginoon na huwag nating pasanin ang mga bagay na hindi natin kayang dalhin. Madalas kasi, sinisikap nating solusyonan ang lahat. Kapag may problema, agad tayong kumikilos, nag-aalala, nag-iisip ng paraan. Pero habang ginagawa natin ito, lalo tayong napapagod dahil tayo mismo ang humahawak ng pasanin na dapat sanay iniwan na natin sa Diyos. Sabi ng talata, siya ang aalalay sa iyo. Ibig sabihin, hindi lang niya tatanggapin ang pasanin, dadalhin niya ito kasama mo. Aalalayan ka niya sa bawat hakbang. Hindi ibig sabihin na mawawala agad ang problema, pero tiyak na hindi ka maglalakad ng nag-iisa. Ang pangako ring ito ay may kasamang katiyakan. Hindi niya pababayaan ang taong matuwid. Ang mga nagtitiwala sa kanya ay hindi kailanman pinababayaan. Maaring dumarating ang pagsubok, pero ang tulong ng Diyos ay laging nariyan, tahimik mang kumilos, siguradong tapat. Kaya kapatid, kung ang puso mo ngayon ay puno ng kabigatan, tandaan mong may Diyos na hindi lamang nakikinig, kundi handang tumulong at umalalay sa iyo. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat. Ilagak mo sa Panginoon ang iyong pasanin at mararanasan mo ang Kanyang lakas, kapanatagan at pag-aalalay. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat tang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Isa ito sa pinakamalambing at pinakakapanatag na mga salita ni Jesus. Lumapit kayo sa akin. Isang paanyaya para sa lahat. Walang pinipili, walang kondisyon, hindi mo kailangang ayusin muna ang sarili mo. Hindi mo kailangang maging malakas. Ang kailangan lang, lumapit. Sa talatang ito, kinikilala ni Jesus ang katotohanan na tayo ay napapagal at nabibigatan. Hindi niya itinatanggi na may pasanin tayong daladala, pero ang kanyang imbitasyon ay malinaw. Ilapit mo yan sa kanya. Ang kapahingahan ay hindi matatagpuan sa mundo, kundi sa presensya niya. Marami sa atin ang naghahanap ng pahinga sa trabaho, sa material na bagay, sa ibang tao, pero sa bandang huli, hindi nito kayang punan ang tunay na pagod ng puso. Tanging si Jesus lang ang makakapagbigay ng kapahingahang hindi nawawala kahit may problema pa. Hindi sinabing aalisin agad ang pasanin, pero ang pangako niya ay ganito, kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kapahingahang hindi lang pisikal, kundi emosyonal, mental at higit sa lahat, espiritual. Kaya kung ikaw ay napapagod na, hindi lang sa katawan kundi sa kaluluwa mo, ito ang panawagan sa iyo. Lumapit ka kay Jesus. Isuko mo sa Kanya ang bigat. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka. Sa Kanya, pwede kang huminga ng maluwag at magpahinga ng totoo. Sa piling ni Jesus, ang pusong pagod ay pinapalitan ng kapayapaan. Ang isipang magulo ay pinatatahimik. At ang kaluluwang nabibigatan ay binibigyan ng panibagong lakas.
Totoo ang kanyang pangako, bibigyan kanya ng kapahingahan. Ibigay ninyo sa kanya ang lahat ng inyong mga alalahanin sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Napakasimple pero napakalalim ng mensaheng hatid ng talatang ito. Ibigay mo sa Diyos ang lahat ng alalahanin mo, hindi ilang bahagi lamang, hindi lang yung kaya mong bitawan, lahat. Mula sa malalaking problema hanggang sa maliliit na iniisip mo tuwing gabi, nais ng Diyos na ilapit mo ito sa Kanya. Bakit? Dahil siya ay nagmamalasakit sa iyo. Hindi siya Diyos na malayo o tahimik lang na pinapanood ka. Siya ay Diyos na malapit sa puso mo, alam ang pinagdaraanan mo at nais kang tulungan. Ang kanyang malasakit ay hindi katulad ng pakikiramay ng tao. Ito ay buo, tapat at may kakayahang kumilos. Madalas pinipili nating dalhin ang lahat sa ating sarili. Baka dahil sanay tayong maging matatag o baka dahil takot tayong isuko ang kontrol. Pero habang pinipigilan natin ang sarili na ilapit ang ating kabigatan sa Diyos, mas lalong sumisikip ang ating puso. Ang paanyaya ni Pedro ay malinaw, bitawan mo na, ibigay mo sa Diyos. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mong mas kaya niya itong dalhin kaysa sayo. Ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala, ito rin ay pagsuko. Isang tiwala na kahit hindi mo kontrolado ang lahat, ayos lang, dahil ang Diyos ay may malasakit sa iyo. Ang pag-alala ay nagpapahina, pero ang pagtitiwala ay nagpapalaya. Kapag natutunan nating ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga alalahanin, doon natin mararanasan ang kapanatagan ng pusong alam na may Diyos na nagmamahal at kumikilos para sa ating ikabubuti. Kaya kapatid, anuman ang bumabagabag sa iyo ngayon, bitawan mo na yan. Ilapit mo sa Diyos, hindi Kanya iiwan at lalong hindi Kanya pababayaan. Sa tatlong talatang ating napagnilayan mula sa Awit 55, 22, Mateo 11, 28 at 1 Pedro 5, 7. Isang malinaw at mapagpalayang mensahe ang isinulat ng Diyos sa ating puso. Hindi mo kailangang buhatin ang lahat ng pasanin ng mag-isa. Ang Diyos ay hindi nananahimik habang ikaw ay pagod. Siya ay handang umalalay, handang yakapin ang bigat ng puso mo, at handang magbigay ng tunay na kapahingahan. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat. Kailangan mo lang magtiwala. Kapatid, sa bawat bigat ng isipan, sa bawat alalahanin sa puso, alalahanin mong may Diyos na nagmamalasakit sa iyo. Ibigay mo sa Kanya ang iyong pasanin. Ilagak mo ang lahat sa Kanyang kamay at makikita mong ang kapayapaan, lakas at kaginhawaan ay dumarating sa mga taong lubos na nagtitiwala.